Magandang araw sa inyo, mga kapwa ko tagapakinig. Ako si Liala, at welcome sa Soul Tales. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng pera, at may mga pamilyang winawasak ng mga lihim na pilit itinatago. Handa na ba kayong pakinggan ng isang kwentong babago sa inyong paniniwala tungkol sa pag-asa? Sabi nila, ang katahimikan ng isang anak ay ang pinakamasakit na sigaw na maririnig ng isang magulang. Paano kung ang tanging paraan para muli silang magsalita ay ang magtiwala sa isang taong may madilim na nakaraan? Kukunin ko ang guardianship ng mga bata. Ang bawat salita ay tumusok sa pandinig ni Rafael na parang bubog, malamig, matigas, walang emosyon. Galing ito kay Doña Esmeralda, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Ano? Halos pabulong na tanong ni Rafael. Kahit narinig niya ito ng malinaw, tinaasan siya ng kilay ni Esmeralda. Ang tasa ng tsa ay nananatiling hindi nagagalaw sa kanyang harapan. You heard me, Rafael. It's the most practical thing to do. Hindi mo sila kayang alagaan. Mga anak ko sila, Esmeralda. Exactly. Tumayo ito. Ang kanyang damit na seda ay lumikha ng marahang tunog sa katahimikan ng mansyon. Lumapit siya sa malaking bintana. At bilang mga Devilla, they deserve the best care, the best specialists. Hindi sila pwedeng manatiling ganyan. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga tainga. Anong ibig mong sabihin sa ganyan? Humarap si Esmeralda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang tunay na kulay sa mga mata nito. Hindi awa, hindi pag-aalala, kundi pagkadismaya. They're defective, Rafael. Let's be honest. Simula noong aaksidente, they are broken at kailangan silang ayusin ng mga taong may kakayahan, hindi ng isang amang nalulunod din sa sarili niyang kalungkutan. Depektibo, broken. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rafael. Parang pinukpok ng maso ang kanyang dibdib, biglang naging napakalamig ng sala. Ang imahe ni Esmeralda ay lumabo. Napalitan ng alaala ng kanyang asawang si Isabela. Ang tawa nito, ang yakap nito, paanong ang kapatid na minahal ni Isabela ay kayang sabihin ang ganitong mga bagay tungkol sa sarili niyang mga pamangkin. Hindi siya nakasagot. Tinalikuran na lamang niya ito at tumingin sa sariling refleksyon sa salamin. Isang lalaking pagod, isang lalaking talunan. I will have my lawyers contact you, sabi ni Esmeralda mula sa likuran niya. Ang boses ay bumalik na sa pagiging formal at malamig. This is for the good of the children. Narinig ni Rafael ang pagbukas at pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang bigat ng mga salitang binitawan nito. Makalipas ang isang linggo, isa na namang therapist ang sumuko. I'm sorry, Mr. Devilla, sabi ng babaeng nasa edad 40. Inaayos ang kanyang mamahaling salamin. They are unresponsive, walang eye contact, walang reaksyon sa anumang stimuli. I've tried everything. It's best kung ipasok sila sa isang specialized facility. Isang pasilidad, isang institusyon, parang kulungan. Iyon ang gusto ni Esmeralda. Tinanguan lang ni Rafael ang therapist at hinatid ito palabas. Bawat pagkabigo ay isang dagdag na patunay sa mga sinabi ni Esmeralda na wala siyang kwenta, na hindi niya kaya. Gabi na nang pumasok ang kanyang personal assistant. Sir Rafael, may isa pa po palang resume dito. Galing sa isang maliit na agency lang. Hindi po siya registered therapist o anuman. Aplikante lang po para maging tagapag-alaga. Ibinagsak ni Rafael ang folder sa mesa. Pagod na siya. I don't have time for this. Hanapan mo na lang sila ng Sir, mahinang sabi ng assistant. Wala namang mawawala. Kinabukasan, hinarap ni Rafael ang aplikante. Ang pangalan niya ay Melinda. Simple lang ang kanyang itsura. Nakasuot ng puting blouse at itim na pantalon. Walang kolorete sa mukha. Malayo sa mga sopistikadang therapist na nakausap niya.
Umupo ito sa silyang parang napakalaki para sa kanya, sa gitna ng opisina ni Rafael. Anong experience mo? Tanong ni Rafael. Walang ganang binuklat ang manipis nitong resume. Nag-alaga na po ako ng mga bata dati, sir. Mga batang katulad ng mga anak ko? Yumuko si Melinda. Hindi po parehong-pareho. Iba-iba po kasi ang bawat bata. Napasapo si Rafael sa kanyang noo. Isa na namang pagkakamali. Look, Miss Melinda, ang mga anak ko, they don't speak. They don't react. They live in their own world. Anong maibibigay mo na hindi na ibigay ng mga pinakamagagaling na eksperto sa bansa? Natahimik ang buong kwarto. Inaasahan ni Rafael na tatayo na ito at aalis. O magsisimulang magyabang tungkol sa mga kaya niyang gawin. Pero sa halip, tiningnan siya ni Melinda ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay kalmado, pero may bahid ng lungkot na pamilyar kay Rafael. Hindi po ako magaling sa mga bata, sir. Mahinang sabi nito. Ang boses niya ay parang bulong ng hangin. Marunong lang po akong makinig sa kanilang katahimikan. Natigilan si Rafael. Isang bagay sa sinabi nito ang tumagos sa pader ng pagod at galit na binuo niya sa paligid ng kanyang puso. Tumayo siya. Sumunod ka sa akin. Dinala niya si Melinda sa playroom ng mga bata. Isang kwartong puno ng pinakamamahaling laruan na mabibili ng pera. Mga laruang hindi kailanman nagalaw. Sa gitna ng kwarto, sa isang puting alpombra, nakaupo ang kambal. Si Maya at si Lara, nakatingin lang sila sa kawalan. Mga manikang may buhay pero walang kaluluwa. Maya, Lara, tawag ni Rafael. Walang reaksyon. Bumuntong hininga siya at humarap kay Melinda. Ayan sila. Kung kaya mo silang pasukin sa mundo nila, sa'yo na ang trabaho. Pumasok si Melinda sa loob. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya lumapit sa mga bata. Umupo lang siya sa isang sulok, mga 10 talampakan ng layo mula sa kambal. Naglakad si Rafael palabas ng kwarto. Bago niya isara ang pinto, sumulyap siya sa huling pagkakataon. 3 tao sa loob ng isang malaking silid, pero ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang mabigat na tunog ng pagsasara nito ay parang isang hatol. Naiwan si Melinda sa loob kasama ang 2 batang matagal nang nawala sa sarili nilang mundo. Ang unang araw ni Melinda ay nagsimula at natapos sa parehong posisyon. Nakaupo sa sulok ng playroom, tahimik na nagmamasid. Hindi niya sinubukang kausapin ng kambal. Hindi niya inalok ng laruan. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Ang tanging ginawa niya ay huminga. Sinabayan niya ang mabagal at halos hindi mapansing pagtaas at pagbaba ng mga balikat ni Maya at Lara. Kapag humihinga sila papasok, ganoon din siya. Kapag humihinga sila palabas, ganoon din siya. Sa labas ng playroom, nagsimula na ang bulungan. Anong klaseng yaya yan? Nakaupo lang buong araw, sabi ni Letty, isa sa mga mas matagal ng kasambahay habang nagpupunas ng isang florera. Baka daw style niya yon, sagot naman ni Ditas ang tagalinis. Observation muna, pero parang walang gagawin kundi tumunganga. Sayang ang sweldo. Si Aling Nelia, ang matandang kusinera, ay narinig ang lahat mula sa kusina. Hindi siya umimik. Hinayaan lang niya ang mga ito sa kanilang tsismisan. Kinahapunan, dumating ang isang bisitang hindi inaasahan. Pumasok si Doña Esmeralda sa mansyon na parang pag-aari niya ito. Nasaan ang mga bata? Tanong niya. Ibinibigay ang kanyang bag sa isang katulong na halos magkandara pa sa pagsalubong. Nasa playroom po, senyora. Kasama po yung bago nilang tagapag-alaga. Naglakad si Esmeralda patungo sa playroom. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matatalas na tunog sa marmol na sahig. Binuksan niya ang pinto nang walang katok-katok. Nakita niya ang eksena sa loob. Ang 2 bata na nakaupo sa gitna at si Melinda na nasa sulok, hindi gumagalaw. Anong ginagawa mo? Mataray na tanong ni Esmeralda.
Ang tingin ay nakapako kay Melinda. Dahan-dahang tumayo si Melinda. Binabantayan ko po sila, ma'am. Binabantayan? Tumingin si Esmeralda sa paligid. Ang tawag dyan ay pagtambay. Ni hindi mo man lang sila kinakausap. Are you even qualified for this job? Yumuko si Melinda. Pasensya na po. Wala akong kailangan sa pasensya mo. Lumapit si Esmeralda kay Melinda. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Rafael. Isang probinsyanang mangmang na walang alam, kundi umupo. Hindi ito ang kailangan ng mga pamangkin ko. They need professionals, not you. Hindi sumagot si Melinda. Hinayaan lang niyang dumaan ang mga masasakit na salita. Alam niya ang lugar niya. Umalis ka muna. Ako ang titingin sa kanila. Utos ni Esmeralda. Tumango si Melinda at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Esmeralda kasama ang kambal. Umupo siya sa isang magandang silya. Kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll. Hindi niya pinansin ang dalawang batang nasa sahig. Para sa kanya, ang mga ito ay mga problema na kailangang solusyonan, hindi mga batang kailangan ng kalinga. Mula sa kanyang sulok, sa kabilang banda ng silid, napansin ni Melinda ang isang bagay bago siya tuluyang lumabas. Si Maya, ang isa sa kambal, ay may maliit na kilos na paulit-ulit niyang ginagawa. Ang kanyang kanang hinliliit na daliri ay marahang tumatapik sa hita niya. Isang tapik, 2, 3, hinto, 1, 2, 3, hinto. Isang hindi nagbabagong ritmo. Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Esmeralda, bumalik si Melinda sa playroom. Umupo siya muli sa kanyang pwesto. Tahimik, walang imik. Pero sa pagkakataong ito, may ginawa siyang bago. Ang sarili niyang kana ng hinliliit na daliri ay nagsimulang tumapik sa sahig. Isang tapik. 2, 3, hinto. 1, 2, 3, hinto. Sinabayan niya ang ritmo ni Maya. Hindi niya ito tiningnan. Nakatuon lang ang kanyang atensyon sa sahig, sa kanyang harapan, na para bang wala siyang ibang ginagawa kundi mag-isip. Ilang minuto ang lumipas sa ganoong paraan. Ang marahang tunog lang ng dalawang daliring tumatapik ang maririnig. Maya, tap, 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 hinto. Melinda, tap, 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 hinto. Hanggang sa biglang tumigil si Maya at sa unang pagkakataon, sa buong araw, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang mga mata niyang walang buhay ay dahan-dahang lumingon patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang isa pang tunog. Samantala, si Lara, ang pangalawang kambal, ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Nagsimula siyang umuga-uga. Maya-maya, kinuha niya ang isang blok ng laruan at malakas na ibinato ito sa dingding. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Bigla, nagsimula siyang sumigaw. Isang sigaw na walang salita. Puno ng sakit at galit. Nagwala siya. Pinagtatapon ang mga laruang malapit sa kanya. Ang ibang mga kasambahay ay natarantang tumakbo palapit sa pinto. Si Rafael, na narinig ang sigaw mula sa kanyang opisina, ay mabilis na tumakbo papunta sa playroom. Anong nangyayari? Sigaw niya, handang pumasok. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, nakita niya mula sa salamin sa pinto ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ang ibang mga yaya ay tatakbo papalayo o susubukang awatin si Lara. Pero hindi si Melinda. Sa gitna ng pagwawala ni Lara, ginawa ni Melinda ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Umupo siya sa sahig. Niyakap niya ang kanyang sariling ulo at nagsimula siyang umuga-uga. Ginagaya ang bawat galaw ni Lara, pero sa mas mabagal at mas banayad na paraan. Habang si Lara ay sumisigaw, si Melinda ay humuhuni ng isang mababang tunog na para bang sinasabing, "Naririnig kita, nararamdaman kita, nandito lang ako." Bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Nakita niya ang eksenang iyon.
si Lara na nagwawala. At si Melinda na nakaupo sa sahig, sinasabayan ang kanyang unos sa sarili nitong paraan. Napatanga si Rafael, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Kabaliwan ba ito? O isang bagay na hindi niya pa kailanman nakikita? Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na tanong ni Rafael. Ang boses ay nangingibabaw sa huni ni Melinda at sa unti-unting humihinang sigaw ni Lara. Baka masaktan mo siya o baka masaktan ka niya. Dahan-dahang tumigil sa pagguga si Melinda pero nanatili siyang nakaupo sa sahig. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, hindi takot. Para po siyang nasusunog sa loob, sir. Mahinang paliwanag niya. Kailangan niya pong maramdaman na may nakakaintindi sa kanya, na hindi siya nag-iisa sa apoy. Napakunot ang noo ni Rafael. Hindi niya maintindihan ang mga salita ni Melinda. Ang alam lang niya ay ang mga protocol, ang sinasabi ng mga doktor. Kapag nagkakaroon ng meltdown, kailangang i-restrain, pakalmahin, ilayo sa mga bagay na makakasakit. Pero heto si Melinda, sinasalubong ang apoy ng isa pang apoy. Tumayo ka dyan at lumabas. Utos niya, handa nang tawagan ng security. Pero bago pa man makakilos si Melinda, isang boses ang pumigil sa lahat. Hayaan mo muna siya, Hisyo. Napalingon si Rafael, si Aling Nelia pala yun, ang kusinera. Nakatayo sa may pinto, may hawak na isang basong tubig. Ang mukha niya ay kalmado, na para bang sanay na siyang makakita ng mga ganitong eksena. Pero Aling Nelia, baka po, subukan lang natin, putol ni Aling Nelia. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi inaasahan ni Rafael mula sa isang kusinera. Minsan, ang hindi natin maintindihan ang siyang tamang paraan. Nag-aalangang umatras si Rafael. Nagtiwala siya kay Aling Nelia. Ito ang nag-alaga sa asawa niya mula pagkabata. Kung sinabi nitong maghintay, maghihintay siya. Sa loob ng playroom, unti-unting humina ang pag-iyak ni Lara. Ang pagwawala niya ay naging paghikbi na lang. Napagod siya. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, yumakap sa kanyang mga tuhod. Nang makitang kalmado na si Lara, dahan-dahan ding tumigil si Melinda. Nanatili lang siyang nakaupo, hindi gumagawa ng anumang biglaang kilos. Hinyaan niya si Lara na unang makahanap ng sarili nitong kapayapaan. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Melinda at tahimik na inayos ang mga laruang nagkalat. Walang salitang namutawis sa pagitan nilang lahat. Kinabukasan, nagpatuloy si Melinda sa kanyang gawain. Ang paggaya sa paghinga, ang pagtapik sa sahig kasabay ng ritmo ni Maya. Sa kalagitnaan ng kanilang tahimik na pag-uusap gamit ang daliri, biglang tumigil si Maya sa pagtapik. Tumigil din si Melinda, naghihintay. Tumingin si Maya sa kanyang hinliliit na daliri. At pagkatapos, sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Melinda, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Melinda. Hindi ito isang tingin ng pagkilala. Hindi rin ito isang tingin ng pagkagusto. Isa lang itong simpleng tingin. Pero para kay Melinda, ito ay isang malaking hakbang. Parang isang siwang sa pader na matagal nang nakasara. Ngumiti si Melinda. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinalik ni Maya ang tingin niya sa kawalan. Pero may isang bagay na nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay nagkaroon ng maliit na butas. Sa kusina, nilapitan ni Rafael si Aling Nelia. Saan niyo nakilala si Melinda? Tanong niya. Sa isang kaibigan sa probinsya. Naghahanap daw ng trabaho. Mabait na bata. Simpleng sagot ng matanda habang naghihiwa ng sibuyas. Hindi ko maintindihan ang mga ginagawa niya pero naputol ang sasabihin ni Rafael. Hindi niya masabi ang salitang gumagana. Masyado pang maaga. Ngumiti si Aling Nelia. Hindi lahat ng bagay sa mundo, Rafael, kailangang maintindihan. Minsan, kailangan lang maramdaman. Tila may alam si Aling Nelia na hindi niya sinasabi, pero hindi na nagtanong pa si Rafael. Sa playroom, nagpatuloy ang tahimik na palitan. Maya, tap tap tap, hinto.
Melinda, tap tap tap. Hinto. Biglang tumigil muli si Maya. Naghintay si Melinda. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimulang tumapik muli si Maya. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang ritmo. Tap tap, hinto. Tap tap, hinto. Napangiti si Melinda. Naiintindihan niya. Ito ang unang pagkakataon na si Maya ang nanguna. Nagbago siya ng ritmo. Naghihintay siya kung sasabay si Melinda. Ito ay isang laro. Isang imbitasyon. Dahan-dahang sinabayan ni Melinda ang bagong ritmo. Tap, tap, hinto. Tap, tap, hinto. Ito ang kanilang unang tunay na pag-uusap. Isang pag-uusap na walang salita. Gamit lang ang ritmo at pasensya. Isang lengguwahe na silang dalawa lang ang nakakaintindi. At habang abala sila sa kanilang tahimik na mundo, hindi nila namalayan ang marangyang kotseng pumarada sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Doña Esmeralda. May kasamang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting Amerikana at may dalang mamahaling leather briefcase. Rafael, tawag ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng tagumpay. May ipapakilala ako sa'yo. Humarap si Rafael. This is Dr. Alcaraz, pagmamalaki ni Esmeralda. Ang pinakamagaling na child behavioral therapist sa buong Asya at pumayag siyang tulungan tayo. Inilahad ni Dr. Alcaraz ang kanyang kamay kay Rafael. It will be a challenge, Mr. De Villa, but I am confident. Sa loob ng isang buwan, I will fix your children. Fix, ayusin. Parehong salita. Naglabas si Esmeralda ng isang folder. Nandito na ang kontrata. Nakausap ko na siya. Simula bukas, siya na ang hahawak sa mga bata. Tumingin siya sa hagdanan, sa direksyon ng playroom. Ngumisi siya. Maari mo nang paalisin ang yaya mong probinsyana. Ang therapy session ni Dr. Alcaraz ay parang isang operasyon sa puso na ginagawa sa isang mekaniko. Malamig, teknikal, at walang pakiramdam. We will now begin the structured behavioral intervention. Anunsyo ni Dr. Alcaraz. Inaayos ang kanyang salamin. Objective: to elicit a verbal response through positive reinforcement. Sa harap niya, sa dalawang maliliit na upuan, ay nakaupo sina Maya at Lara. Mas lalo silang naging parang manika. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Pinakita ni Dr. Alcaraz ang isang makulay na bola. Ball, sabi niya sa isang boses na malakas at malinaw. Say, ball. Walang sumagot. Ang katahimikan ay sinagot lang ng isa pang katahimikan. Subject is non-compliant. Isinulat niya sa kanyang clipboard. We will try auditory stimulus. Naglabas siya ng isang maliit na bell at pinatunog ito malapit sa tainga ni Lara. Ang reaksyon ay mabilis at hindi inaasahan. Napapiksi si Lara, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga tainga at nagsimulang umuga-uga ng mabilis. Ang mga mata ay mariing nakapikit. Si Melinda, na pinagbawalan ni Esmeralda na lumapit at pinilit na manatili sa may pintuan, ay napakagatlabi. Kitang-kita niya ang takot sa mga bata. Ang terapiya na ito ay isang pagpapahirap. Si Esmeralda, na nakaupo sa isang silya sa gilid na parang reyna, ay sumimangot lang. Magpatuloy ka, doktor. Ang sumunod na oras ay isang serye ng mga kabiguan. Bawat pagsubok ni Dr. Alcaraz ay sinalubong ng mas malalim na pag-urong ng kambal. Sa huli, si Maya ay sumiksik sa ilalim ng mesa, habang si Lara ay nanatiling nakatakip ang tainga sa isang sulok. They are more resistant than I anticipated, sabi ni Dr. Alcaraz habang nililigpit ang kanyang mga gamit. But this is normal. We will break down their walls. See you tomorrow. Nang makaalis na ang doktor at si Esmeralda, naiwan ang gulo sa playroom at ang dalawang batang mas lalong nasaktan at natakot. Lumapit si Melinda, pero hindi sa mga bata. Lumapit siya sa sulok kung saan siya laging umuupo. Umupo siya doon
at naghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang gumapang palabas ng mesa si Maya. Hindi niya tiningnan si Melinda. Sa halip, gumapang siya papunta sa kabilang sulok ng silid. Ang sulok kung saan unang nagtago si Lara. Si Lara naman ay dahan-dahang inalis ang takip sa kanyang tainga. Lumakad siya, hindi papunta kay Melinda, kundi papunta sa mismong pwesto, sa sahig, kung saan laging nakaupo si Melinda. Umupo siya doon, sa espasyong pamilyar sa kanya, sa lugar kung saan merong katahimikan, hindi ingay. Pinanood lang sila ni Melinda, hindi niya kailangang lumapit. Ang paglapit nila sa mga lugar na konektado sa kanya ay sapat na. Kinagabihan, habang nag-aayos ng hapunan si Rafael, iniabot sa kanya ng kanyang assistant ang isang sobre. Isang official mail galing sa opisina ng abogado ni Esmeralda. Formal petition for guardianship hearing, nandoon na. Ang petsa, ang oras, ang simula ng laban para sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Rafael ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang oras ay tumatakbo. At ang mga pader ng kanyang mga anak ay mas lalong tumitibay dahil sa tulong ng eksperto. Gabi, matutulog na sana ang lahat. Pumasok si Melinda sa playroom para maglinis. Ang mga laruan ay nagkalat pa rin. Ang mga upuan ay wala sa ayos. Isang paalala ng maghapong puno ng tensyon. Habang nag-aayos, nagsimula siyang humuni, isang lumang kanta mula sa kanyang probinsya. Isang oyayi na kinakanta para sa mga batang hindi mapatahan. Walang liriko, huni lang. Mahina, malambing at puno ng kalungkutan. Hindi niya alam, sa ilalim ng mesa kung saan nagtago si Maya kanina, nandoon pa rin si Lara. Nakatago sa dilim. Narinig niya ang huni. Dahan-dahan, parang isang mailap na hayop na lumalabas sa kanyang lungga. Gumapang siya palabas. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Melinda, sumusunod sa bawat galaw nito. Hindi napansin ni Melinda ang bata. Patuloy lang siya sa paghuni at pag-aayos. Ilang sandali pa, sa kanyang sariling kwarto, biglang nagising si Melinda. Pawis na pawis. Ang puso niya ay kumakabog. Isang pamilyar na panaginip. Isang sigaw. Ang iyak ng isang batang lalaki. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Isang panaginip lang, bulong niya. Matagal nang tapos yun. Samantala, sa opisina ni Rafael, hindi siya mapakali. Tinitingnan niya ang sulat ng abogado. Tapos ay ang report ni Dr. Alcaraz na puro teknikal na salita. Walang pag-unlad, puro pagkabigo. Sa sobrang inis, tumayo siya at nagmarcha papunta sa playroom. Nakita niya si Melinda doon, nakatayo lang. Ang lahat ng kanyang pagkadismaya, ang takot na baka matalo siya sa korte, ang sakit na makitang lalong lumalayo ang kanyang mga anak. Lahat ay bumuhos. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay may diin. Nagwawalis? Naguhuni. Melinda, wala akong panahon para dyan. Napalingon si Melinda, nagulat. Kailangan ko ng resulta. Sigaw ni Rafael, hindi na napigilan ang sarili. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi lang pag-upo-upo dyan, hindi lang paghihintay. Kailangan kong ipakita sa korte na bumubuti sila. Naiintindihan mo ba? Nakatungo lang si Melinda, tinatanggap ang bawat salita. Pero bago pa man makapagsalita si Rafael muli, isang maliit na galaw ang nagpatigil sa lahat. Si Maya, na tahimik na nakaupo sa isang tabi, ay dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang isang pulang blok ng laruan mula sa sahig. Naglakad siya. Dire-diretso, papunta kay Melinda. Hindi siya tumingin kay Rafael. Hindi siya tumingin sa kahit saan pa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa babaeng laging nakikinig sa kanyang katahimikan. Huminto siya sa harap ni Melinda. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito at inilagay niya ang pulang blok sa palad ni Melinda. Pagkatapos,
Tumingala siya at tumingin sa mga mata nito. Ang mundo ni Rafael ay huminto. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng isang taon na gumawa si Maya ng isang bagay na may malinaw na intensyon, isang regalo, isang komunikasyon, isang resulta. Ang pulang blok sa palad ni Melinda ay parang isang medalya ng karangalan. Naging mas mabigat ito kaysa ginto sa mga mata ni Rafael. Hindi siya nakapagsalita. Dahan-dahan siyang umatras palabas ng playroom, dala ang isang damdaming pinaghalong hiya at pag-asa. Kinabukasan, kinausap niya si Dr. Alcaraz. "Cancel all my appointments for the week, doctor. I think the children need some rest," sabi niya sa telepono. Isang magalang na paraan para sabihing, "Huwag ka munang magpakita." Nang marinig ito ni Esmeralda, halos masira niya ang hawak na telepono. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang probinsyanang iyon, nanalo ito sa isang round. Kung hindi madadaan sa professional na paraan, bulong niya sa sarili habang naglalakad-lakad sa kanyang sala. Kailangan daanin sa personal. Nagsimula ang kanyang bagong plano. Ang mga tsismis sa loob ng mansyon ay nagbago ng tono. Mula sa pagiging tamad, si Melinda ay naging mapanlinlang. "Narinig ko, tinititigan daw niya ang mga alahas ni Senyora Esmeralda kahapon," sabi ni Letty sa kusina. "Baka may masamang balak yan," dagdag ni Ditas. "Mahirap magtiwala sa mga ganyan. Kunwari mabait, pero sa loob ang kulo." Naririnig lahat ni Melinda. Ngumingiti lang siya at nagpapatuloy sa kanyang trabaho. Ang mahalaga sa kanya ay sina Maya at Lara. Dahil binigyan siya ng mas maraming laya ni Rafael, nagsimula siyang mag-explore sa mansyon kasama ang kambal. Isang araw, sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakita niya ang isang pinto na laging nakasara. Sa pag-usisa, binuksan niya ito. Isang makapal na alikabok at amoy ng lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ito ay isang dance studio, malaki, na may sahig na gawa sa kahoy at isang pader na puno ng salamin, mula sa sahig hanggang kisame. Sa isang sulok, may isang lumang piano at isang baul. Alam ni Melinda na ito ang mundo ng yumaong asawa ni Rafael. Ang lugar na ito ay kinalimutan, isinara, kasabay ng pagyaon ng may-ari nito. Dinala niya sa loob sina Maya at Lara. Sa unang pagkakataon, nakita ng kambal ang kanilang buong refleksyon sa salamin. Natigilan sila. Tinitigan nila ang mga batang nasa salamin na para bang mga estranghero. Ngumiti si Melinda. "Sila kayo," bulong niya. "Ganyan kayo kaganda." Nagsimula siyang gumawa ng mga simpleng galaw. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ginaya rin ito ng mga refleksyon sa salamin. Ibinaling niya ang kanyang ulo. Ganoon din ang mga anino nila. Ilang sandali pa, si Maya na pasinado sa imahe sa salamin ay nagsimulang gumalaw din. Itinaas niya ang kanyang paa. Tumingin sa salamin. Ngumiti. Isang tunay na ngiti. Nilapitan ni Melinda ang baul at binuksan ito. Sa loob ay may mga lumang ballet shoes, mga laso, at isang maliit na music box. Kinuha niya ang music box at pinaikot ito. Isang malambing at pamilyar na himig ang pumuno sa silid. Ang himig ng Swan Lake. Nagsimula siyang gumalaw na parang isang sisne. Ang kanyang mga braso ay malambot na iwinawagayway sa hangin. Simple lang ang kanyang mga galaw, pero puno ng damdamin. Ang kambal ay napatingin sa kanya, nabighani. At sa gitna ng alikabok at mga alaala, isang bagay na mahiwaga ang nangyari. Si Lara, na laging seryoso at malayo, ay ngumiti. Isang ngiti na nagpaliwanag sa buong silid. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga braso at sa isang magulo at hindi perpektong paraan, sinubukan niyang gayahin ang galaw ng isang sisne. Si Maya ay sumunod, tumatawa habang umiikot-ikot. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, ang tahimik na dance studio ay napuno ng tunog ng kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Samantala, sa opisina ni Esmeralda, may kausap siya sa telepono. "Sigurado ka ba sa impormasyong yan?" tanong niya.
Ang boses ay seryoso. Magkano ang kailangan mo? Sige, ipadala mo sa akin lahat ng detalye. Oo, lahat ng maruruming detalye. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa isang mapa sa kanyang pader. May isang pulang pin na nakaturok sa isang maliit na bayan. San Mateo. Tingnan natin kung makakangiti ka pa, Melinda. Sabi niya sa sarili. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinagabihan, naghahanda na si Melinda para matulog nang biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Aling Nelia. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Melinda, bilisan mo. Bumaba ka. Nagmamadaling sumunod si Melinda. Pagdating niya sa sala, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nandoon si Doña Esmeralda. Nakataas ang kilay. Sa tabi niya ay 2 security guard ng mansyon. At sa gitna ng mamahaling carpet, nakaupo si Rafael sa sofa. Ang mukha ay hindi maipinta. Mabuti naman at nagpakita ka na. Magnanakaw. Malamig na sabi ni Esmeralda. Po? Nalilitong tanong ni Melinda. Ipinakita ni Esmeralda ang kanyang kamay. Nawawala ang diamond necklace ko. Ang huling nakakita nito ay si Letty sa ibabaw ng mesa ko. Pagkatapos, ikaw daw ang pumasok para maglinis. Hindi po. Wala po akong kinuha. Nanginginig na sabi ni Melinda. Talaga ba? Sarkastikong sabi ni Esmeralda. Tumingin siya sa mga gwardiya. Halughugin ninyo ang gamit niya. Walang nagawa si Melinda nang pasukin ng mga gwardiya ang kanyang maliit na kwarto. Ilang sandali lang, bumalik ang isa sa kanila. Hawak niya ang luma at medyo sira ng handbag ni Melinda. At mula sa loob nito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang komikinang na kwintas na diamante. Ang lahat ng hangin sa baga ni Melinda ay nawala. Ano ang masasabi mo ngayon? Tanong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng lason at tagumpay. Tumingin si Melinda kay Rafael. Naghahanap ng tulong, naghahanap ng tiwala. Pero ang nakita lang niya sa mukha nito ay pagkabigla, pagkalito, at isang anino ng pagdududa. Ang kumikinang na kwintas sa kamay ng gwardiya ay parang ahas na handang tumuklaw kay Melinda. Napapaligiran siya, walang kakampi. Rafael, nakita mo na, sabi ni Esmeralda. Ang boses ay nagpapanggap na kalmado pero puno ng panunulsol. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang ganitong klaseng tao sa paligid ng mga anak mo. Tawagan mo na ang pulis. This is a criminal offense. Ang isip ni Rafael ay nagugulo. Sa isang banda, ang ebidensya ay nasa harap na niya. Malinaw, hindi maikakaila. Pero sa kabilang banda, ang imahe ni Melinda, nakasayaw ang kanyang mga anak sa dance studio. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay mas malinaw pa. Sino ang paniniwalaan niya? Ang matibay na ebidensya o ang sinasabi ng kanyang puso? Si Melinda ay nakatayo lang. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi siya makapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Ang eksena ay masyadong pamilyar. Ang pakiramdam na pinagkaitan ng boses, ng katotohanan. Parang inuulit ng tadhana ang pinakamasamang yugto ng kanyang buhay. Tatawagan ko na ang pulis, mariing sabi ni Esmeralda. Kinukuha ang kanyang telepono. Sandali. Isang boses ang pumutol sa tensyon. Hindi ito galing kay Rafael. Lahat sila ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Aling Nelia, na kanina patahimik sa isang tabi, ay humakbang pasulong. Senyora Esmeralda, magalang na sabi ni Aling Nelia. Paumanhin po sa abala. Tinaasan siya ng kilay ni Esmeralda. Anong kinalaman mo dito, Nelia? Bumalik ka sa kusina. May kinalaman po ako, mahinahong sagot ng matanda. Dahil ako po ang nag-utos kay Melinda na ilagay ang handbag niya sa loob ng cabinet sa kwarto niya kaninang umaga. Napakunot ang noon ng lahat. Nagpatuloy si Aling Nelia. Kadarating lang po niya galing palengke. Marumi po ang sahig sa labas. Sinabi ko po sa kanya na iiwan ko muna
ang bag niya sa labas ng pinto ng kwarto niya para hindi makapasok ang putik. At ako na po ang nagpasok nito sa cabinet niya bandang tanghali, bago pa man kayo dumating at maghanap ng nawawalang kwintas. Tumingin si Aling Nelia kay Letty, ang kasambahay na unang nagchismis. Letty, nakita mo akong nagpasok ng bag, hindi ba? Biglang namutla si Letty. Napayuko ito at hindi nakaimik. Binalingan ni Aling Nelia si Esmeralda. Kaya po imposible pong si Melinda ang kumuha ng kwintas at naglagay sa bag niya dahil hawak ko po ang bag niya buong umaga. Ang paliwanag ay simple, lohikal at hindi matinag. Isang perpektong alibay. Ang bitag ni Esmeralda ay nasira. Ang mukha ni Esmeralda ay nag-iba ng kulay. Mula sa pagiging kampante, naging gulat at ngayon ay purong galit. Tiningnan niya si Aling Nelia na para bang gusto niya itong durugin. "Nagsisinungaling ka!" sigaw niya. "Hindi po ako nagsisinungaling, senyora, at may CCTV po sa pasilyo sa labas ng mga kwarto ng staff." Kalmadong dagdag ni Aling Nelia. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Natahimik ang lahat. Si Rafael, na kanina pa nanonood lang, ay dahan-dahang tumayo. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malinaw. Pagkaunawa. At pagkadismaya, hindi kay Melinda, kundi sa sarili niya. Muntik na siyang magkamali. Muntik na siyang humusga. Tumingin siya sa dalawang gwardiya. "Maari na kayong bumalilik sa pwesto ninyo." Pagkatapos ay tumingin siya kay Esmeralda. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Umuwi ka na, Esmeralda." "Pero, Rafael, ang babaeng yan. Sinabi kong umuwi ka na." Ulit niya. Mas may diin. Walang nagawa si Esmeralda, kundi mag-march sa palabas. Ang mukha ay puno ng kahihiyan at pagbabanta. Naiwan sa sala si Rafael, si Melinda, at si Aling Nelia. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lumapit si Rafael kay Melinda. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malaking bangin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pasensya na. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita, dalawang pantig. Pero para kay Melinda, sapat na yon. Tumango lang siya. Pinipigilan ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Umalis si Aling Nelia para bigyan sila ng espasyo. Naiwang nakatayo ang dalawa sa gitna ng malawak na sala. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Ang tiwalang muntik ng masira ay dahan-dahang binubuong muli. Mas matibay kaysa dati. Gabi na. Hindi makatulog si Rafael. Ang mga pangyayari ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napadaan siya sa tapat ng playroom. May narinig siyang isang tunog. Mahina lang. Halos isang bulong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa gitna ng silid si Melinda. Sa liwanag lang ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa harap niya, nakatayo sina Maya at Lara. At ginagawa nila ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Inuulit nila ang mga tunog na ginagawa ni Melinda. Hindi pa ito mga salita. Parang mga himig, parang kanta. Ang oyayi na laging hinuhuni ni Melinda. Huni ni Melinda. Sagot ni Maya, sinusubukang gayahin. Sagot ni Lara. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig. Hindi sila nagsasalita, pero nag-uusap sila. Sa unang pagkakataon mula noong aksidente, narinig ni Rafael ang tunog ng boses ng kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, alam niya, si Melinda ay hindi isang yaya. Siya ay isang himala. Ang insidente ng kwintas ay naging isang malinaw na linya sa buhangin. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Si Melinda ay hindi na lang isang ordinaryong tagapag-alaga sa paningin ni Rafael. Siya na ang sandigan ng pag-asa ng buong pamilya.
Mula ngayon, Melinda, kung anong sa tingin mo ang makakabuti para sa mga bata, gawin mo. Sabi ni Rafael kinabukasan. Walang makikialam sa'yo. Ako ang bahala. Ibinigay niya kay Melinda ang susi sa dance studio. Ang lumang silid na puno ng alikabok ay naging kanilang santuaryo. Araw-araw, dinadala ni Melinda doon ang kambal. Hindi para mag-ensayo ng formal na sayaw, kundi para maglaro. Nagsimula sa mga simpleng bagay. Ito ang masaya, sabi ni Melinda. Sabay taas ng 2 kamay sa ere at pag-ikot na may malaking ngiti. Ginagaya naman siya ng kambal kahit pa ang kanilang mga ngiti ay medyo pilit pa sa simula. Ito naman ang malungkot. Bulong niya, yumuyuko at niyayakap ang sarili. Nagagaya din ng mga bata, ang kanilang maliliit na muka ay sumisimangot. At ito ang galit, sabi niya. Tinatapik-tapik ang paa sa sahig na may kunot sa noo. Ito ang paboritong gayahin ni Lara na tumatadyak-tadyak sa hangin na may kasamang tawa. Dahan-dahan, natututunan ng kambal ang isang bagong lengguwahe. Isang wika na hindi gumagamit ng bibig, kundi ng buong katawan. Isang hapon, habang naglalaro sila, pumasok si Rafael sa studio. Hindi para mag-utos o magmasid, kundi para sumali. Pwede ba akong sumubok? Tanong niya. Medyo nahihiya. Ngumiti si Melinda. Sige po, sir. Ituro mo sa akin ang masaya, sabi ni Rafael. Itinuro ni Melinda ang galaw. Sinubukan itong gawin ni Rafael. Pero ang kanyang katawan, na sanay sa pag-upo sa boardroom, ay matigas at hindi marunong sumunod. Ang kanyang pag-ikot ay parang isang robot na nasisira. Napatigil ang kambal. Tiningnan nila ang kanilang ama. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa silid na mas maganda pa sa kahit anong musika. Isang malakas na halakhak. Sabay na tumawa sina Maya at Lara. Isang tunay, malutong, at masayang tawa. Tawa na nanggagaling sa kaibuturan ng kanilang mga tiyan. Tawa na matagal nang nawala sa mansyong yon. Natigilan si Rafael. Napatitig siya sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga muka ay nagliliwanag. Ang kanilang mga mata ay kumikinang. Sila na ulit ang mga anak niya. Sila na ulit ang mga anghel niya. Hindi niya napigilan. May mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Umupo siya sa sahig at hinayaan lang ang sarili na umiyak habang pinapanood ang kanyang mga anak na tumatawa. Lumapit sa kanya si Melinda at inabutan siya ng panyo. Ang mansyon, na dating malamig at tahimik, ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Ang breather scene nila ay ang paghahanda ng merienda sa kusina. Si Melinda, kasama sina Maya at Lara na nakaupo sa mataas na upuan. Tinuturuan sila ni Melinda kung paano maghalo ng juice. Sa sobrang tuwa ni Maya, naiwagayway niya ang pitzel at natapon ang lahat. Sa halip na magalit, nagkatawanan lang silang tatlo. Si Aling Nelia, na nanonood mula sa isang tabi, ay napapangiti lang habang umiiling. Ang dating malungkot na hardin ay naging palaruan nila. Naghahabulan, nagtataguan. Minsan, sinusubukan nilang gayahin ang galaw ng mga ibon at paru-paro. Si Rafael ay laging sumasali. Pagkatapos ng kanyang trabaho, hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at nakipaglaro sa damuhan. Natuto siyang maging ibon. Natuto siyang maging puno. Higit sa lahat, natuto siyang maging isang ama ulit. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Melinda sa kanyang kwarto, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Hello? Melinda? Isang garalgal na boses ng lalaki ang sumagot. Melinda, ikaw ba iyan? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Melinda. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses mula sa kanyang mga bangungot. Sino to? Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Si Mang Jun ito, yung hardinero dati sa San Mateo. Melinda, kailangan mong mag-ingat.
May mga nagtatanong ulit tungkol sa'yo dito. Mga taong mukhang may kaya. Bago pa man matapos si Mang June, mabilis na pinatay ni Melinda ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinagis niya ang telepono sa kama na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Nahanap nila ako. Sino? Bakit ngayon pa? Ngayong nagsisimula na siyang bumuo ng bagong buhay. Ngayong masaya na siya? Samantala, sa isang social na restaurant sa Makati, may dalawang taong nag-uusap sa isang pribadong silid. Si Doña Esmeralda at ang kanyang abogado. The preliminary reports from the social worker are not in our favor, Esmeralda, sabi ng abogado. They are citing significant improvement in the children's condition. Ang sabi pa, ang bahay ay mas naging emotionally conducive para sa kanila. Hinampas ni Esmeralda ang mesa. Lahat dahil sa babaeng yan. Akala ko ba naayos na natin ang problema sa kwintas? We underestimated her. O baka naman, we underestimated the cook. Sagot ng abogado. Kailangan natin ng mas malaking alas. Isang bagay na hindi kayang pabulaanan. Isang bagay na dudurog hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa tiwala ni Rafael. Napangisi si Esmeralda. I think I have just the thing. Kinabukasan, isang social worker ang muling bumisita sa mansyon para sa isang follow-up observation. Ito ang araw na hinihintay ni Esmeralda. Ang akala niya, madadatnan niya ang dati. Isang magulong bahay na may mga batang hindi makontrol. Pero nang buksan ng katulong ang pinto ng dance studio, ang bumungad sa kanya ay isang eksenang hindi niya malilimutan. Sa loob, sa saliw ng isang malambing na musika, mula sa lumang music box ay ang apat na tao. Si Melinda, ginagabayan ng dalawang bata sa isang simpleng sayaw. Si Maya at Lara, tumatawa, umiikot. Ang kanilang mga galaw ay puno ng buhay. At si Rafael, nakaupo sa sahig, pumapalakpak. Ang muka ay puno ng pagmamahal at paghanga. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Napatanga ang social worker, napangiti. Pero si Esmeralda, na nakatayo sa likod niya, ay hindi nakangiti. Ang kanyang muka ay nag-aapoy, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mula sa pagkasorpresa, ito ay naging purong pagkamuhi. Alam niya, hindi na ito tungkol sa guardianship. Ito ay isang digmaan. At handa siyang gawin ang lahat para manalo. Ang positibong report ng social worker ay isang malaking sampal sa mukha ni Esmeralda. Naging usap-usapan ito sa kanilang alta sosyedad na bilog. Ang dating kaawa-awang Rafael de Villa ay nagiging isang huwarang ama. Ang kanyang depektibong mga anak ay nagiging mga himala. At lahat ng ito ay dahil sa isang hindi kilalang babae. Para kay Esmeralda, ito ay isang malaking kahihihiyan. Hindi na tayo pwedeng maglaro ng malinis. Sabi niya sa kanyang private investigator sa telepono. I need everything you can find about Melinda Rosales from San Mateo. Lahat. Walang ititira. Kahit gaano kadumi. Habang si Esmeralda ay nagpaplano ng kanyang maitim na balak, ang pamilya de Villa naman ay nakakaranas ng mga bagay na matagal na nilang hindi naranasan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, lumabas sila ng mansyon. Bilang isang pamilya, dinala sila ni Rafael sa isang pribadong parke na pag-aari ng kanyang kumpanya, isang malawak na hardin na may lawa, mga puno at mga bulaklak, malayo sa mata ng publiko. Ligtas, pagbaba pa lang ng sasakyan, ang kambal ay parang mga ibon na nakawala sa hawla. Tumakbo sila sa damuhan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa lambot nito. Hinabol sila ni Melinda, tumatawa. Dahan-dahan lang. Naupo si Rafael sa isang bench, pinapanood sila. Ang puso niya ay puno. Ito ang buhay na pinangarap niya para sa kanila. Isang buhay na normal. Nakita niya si Melinda na nagtuturo ng bagong lengguwahe sa kambal. Ito ang bulaklak, sabi ni Melinda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumubuka na parang isang bulaklak. Ginaya ni Maya at Lara ang kanilang maliliit na daliri
ay nagsisikap na bumuka rin. Maya-maya, sa kanyang pagtakbo, natapilok si Lara at natumba. Agad na napatalon si Rafael, handang tumakbo para tulungan ito. Pero pinigilan siya ng isang senyas mula kay Melinda. "Hintay lang po," parang sinasabi ng kanyang mga mata. Umupo si Lara sa damuhan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa halip tumingin siya kay Melinda at gamit ang kanyang buong katawan, ginawa niya ang galaw para sa masakit. Ang paghawak sa kanyang tuhod at pagsimangot. Tumango si Melinda. Ginawa niya rin ang galaw para sa masakit. Pagkatapos, ginawa niya ang galaw para sa hininga. Ang paglagay ng kamay sa dibdib at dahan-dahang paghinga. At sa huli, ginawa niya ang galaw para sa tayo. Ang dahan-dahang pagtayo. Naintindihan ni Lara. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, dahan-dahan, mag-isa siyang tumayo. Pinagpagan niya ang dumi sa kanyang damit at ngumiti. Napatanga si Rafael. Hindi lang nila natutunang magpahayag ng damdamin, natututo na rin silang solusyonan ang kanilang sariling problema. Isang malaking hakbang tungo sa pagiging independent. Habang naglalaro ang tatlo, napansin ni Rafael ang isang bagay. Ang paraan ng pagtingin ni Melinda sa mga bata. Puno ito ng pagmamahal, isang pagmamahal na dalisay at walang hinihinging kapalit. Napaisip siya, sino ba talaga ang babaeng ito? Saan siya nanggaling? Bakit tila ba isang anghel siyang ipinadala mula sa langit sa panahong kailangang-kailangan niya? Ang kanyang mga tanong ay malapit ng masagot sa paraang hindi niya inaasahan. Sa isang madilim na opisina sa Maynila, inilapag ng private investigator ang isang lumang folder sa mesa ni Esmeralda. "Ito na, ma'am, ang buong istorya ni Melinda Rosales." Binuksan ito ni Esmeralda. Sa loob ay may mga kopya ng police report, mga testimonya, at isang nangingilaw na newspaper clipping. Ang headline, "Tagapag-alaga, iniimbestigahan sa pagsaksak sa batang autistic." May kasamang litrato, isang litrato ng isang mas batang Melinda, ang muka ay puno ng takot at pagkalito. Habang isinasakay sa isang police car, ngumisi si Esmeralda. Ito na yon, ang alas, ang sandatang dudurog sa lahat. Kinabukasan isang special delivery ang dumating para kay Rafael. Isang malaking brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Nasa opisina niya siya noon, abala sa mga papeles. Binuksan niya ito nang walang pag-iisip. Ang laman ay ang folder na hawak ni Esmeralda kahapon. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa luma at naninilaw na clipping ng dyaryo. Binasa niya ang headline, "Tagapag-alaga, iniimbestigahan sa pagsaksak sa batang autistic." Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan, tiningnan niya ang litrato. Walang duda. Si Melinda, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang mga anak. Ang babaeng tinawag niyang himala. Ang kanyang litrato, sa isang dyaryo, bilang isang suspek sa isang krimen na halos kapareho ng sitwasyon niya ngayon. Ang pakiramdam ay parang sinaksak siya ng paulit-ulit. Ang pagtitiwalang kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga dokumento, mga police report na nagsasabing si Melinda sa isang biglaang pag-access ng galit ay marahas na inalog ang isang batang lalaking autistic na kanyang inaalagaan na nagresulta sa mga pasa at minor concussion. May mga testimonya mula sa mga magulang, sa doktor. Lahat ay tumuturo sa iisang tao, ang babaeng kasama ng kanyang mga anak sa kabilang silid ngayon. Ang himala ay isa palang kasinungalingan. Ang folder sa mesa ni Rafael ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng kanyang mundo. Ang mga piraso ng papel ay naging mga bubog na tumusok sa bawat piraso ng tiwalang ibinigay niya kay Melinda. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagkadismaya.
Naglakad siya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Paano? Bakit? Naabutan niya si Melinda sa playroom. Masayang nakikipaglaro sa kambal. Ang eksenang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon. Parang isang eksena mula sa isang horror film. Isang lobo na nagbabalat kayong tupa. Melinda, ang boses ni Rafael ay malamig at walang emosyon na nagpatigil sa lahat. Napalingon si Melinda. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Rafael. Sumunod ka sa opisina ko. Ngayon din, utos niya. Sumunod si Melinda. Ang puso ay nagsimulang kabahan. Ano ang nagawa niya? Pagpasok nila sa opisina, isinara ni Rafael ang pinto. Inihagis niya ang folder sa mesa. Kumalat ang mga papel. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Napatingin si Melinda sa mga papel. Nakita niya ang headline. Nakita niya ang kanyang litrato. Ang mundo niya ay gumuho. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay nawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang multo na matagal na niyang tinatakbuhan. Nahabol na siya. Rafael? Sir, pakinggan niyo po ako. Nauutal niyang sabi. Pakinggan ka? Tumawa si Rafael. Isang tawang walang saya. Nagsinungaling ka sa akin, Melinda. Pinapasok kita sa bahay ko. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. At ano ka pala? Isang kriminal? Isang taong nananakit ng mga batang walang kalaban-laban? Hindi po totoo yan, sigaw ni Melinda. Ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos. Ang sakit ng akusasyon ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng sampal. Hindi ko po ginawa yon. Frame up po lahat yan. Frame up? Ang bawat salita ni Rafael ay puno ng lason. Nandito ang lahat, Melinda. Ang police report. Ang testimonya ng doktor. Lahat sila nagsisinungaling. Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Sinubukan ni Melinda na magpaliwanag. Sinubukan niyang ikwento ang tungkol sa doktor na nagkamali, sa mga magulang na desperado, sa kung paano siya ginawang scapegoat. Pero ang kanyang mga salita ay lumalabas na magulo at hindi kapani-paniwala. Ang trauma ng nakaraan ay bumabalik, ginugulo ang kanyang isip. Sa halip na maging isang malinaw na paliwanag, ang kanyang mga sinasabi ay parang mga palusot ng isang taong nahuli na. Para kay Rafael, na ang isip ay puno na ng duda at galit. Ang bawat salita ni Melinda ay isang pako na lalong bumaon sa kanyang pagkakanulo. Hindi ko po ginawa. Maniwala po kayo. Hindi ko po talaga ginawa. Paulit-ulit niyang sabi habang umiiyak. Iyon na ang huling bagay na gustong marinig ni Rafael. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin sa kahinaan, hindi isang pagtanggi sa kasalanan. Tinalikuran niya si Melinda. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha nito. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero pinal. Natigilan si Melinda. Po? Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa pamamahay na ito, sabi ni Rafael. Hindi pa rin humaharap. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tapos na ang usapan. Ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang pag-asang kanyang binuo, ang pamilyang kanyang minahal, ang kaligayahang kanyang natagpuan. Lahat ay binawi sa isang iglap. Walang nagawa si Melinda kundi tumango habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang milya ang layo. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta at inilagay ang iilang damit niya. Bago niya ito isara, may kinuha siya mula sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang maliit na notebook. Sa loob nito, idinrawing niya ang lahat ng mga galaw na itinuro niya sa kambal. Ang masaya, malungkot, galit, takot, salamat.
ang kanilang buong bokabularyo. Lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya si Rafael na nakatayo malapit sa pinto. Nakatalikod pa rin. Inabot niya ang notebook. "Sir," sabi niya, ang boses ay basag. Para po maalala ninyo ang lengguwahe nila. Hindi kinuha ni Rafael ang notebook, kaya't maingat niya itong ipinatong sa isang maliit na mesa. Naglakad si Melinda patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang pagpapaalam. Sa bahay, sa mga kasama, sa mga bata. Pagbukas niya ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hinila niya ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad sa gitna ng ulan. Walang payong, walang direksyon. Bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sa malaking bintana ng playroom, nakita niya sila. Sina Maya at Lara. Ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa salamin. Ang kanilang mga mata ay malungkot. Ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga pisngi na para bang nakikipag-unahan sa agos ng ulan sa labas ng bintana. Pinagmasdan nila ang paglayo ni Melinda. Ang babaeng nagturo sa kanila kung paano muling ngumiti. At habang papalayo si Melinda, biglang itinaas ni Lara ang kanyang kamay at idinikit ito sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang bibig ay bumuka. At isang salita, malinaw at puno ng desperasyon, ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang salitang matagal nang nakakulong. "Dito." Dinikit din ni Maya ang kanyang kamay sa bintana. Umiiyak. "Dito. Lang." Ang salitang "dito" ay tumama kay Rafael na parang kidlat. Nananatili siyang nakatalikod, pero ang buo niyang katawan ay nanigas. Narinig niya ito. Malinaw. Hindi isang huni. Hindi isang bulong. Isang salita. Isang salita mula sa anak niyang hindi nagsalita sa loob ng isang taon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang eksena sa bintana. Ang kanyang dalawang anak, umiiyak. Ang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Ang mga mata ay nakasunod sa papalayong anino ni Melinda. Ang puso ni Rafael ay nagkagulo. Ang kanyang isip, na kanina lang ay sigurado na sa kanyang desisyon, ay biglang napuno ng pagdududa. Ang ebidensya sa papel ay nagsasabing si Melinda ay isang panganib. Pero ang sigaw ng kanyang anak ay nagsasabi ng ibang kwento. Sino ang paniniwalaan niya? Ang itim at puti ng dokumento o ang dalisay na tinig ng kanyang sariling anak? Tumingin siya sa labas. Si Melinda ay isa na lang maliit na tuldok sa gitna ng malakas na ulan. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Mabilis. Tumakbo siya palabas. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. "Melinda!" Sigaw niya. Napatigil si Melinda. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang muka ay basang-basa ng ulan at luha. "Bumalik ka muna sa loob," sabi ni Rafael. Ang boses ay hindi nagalit. Isang bagay na iba. Pagkalito. "Hindi ka pwedeng umalis ng ganito kalakas ang ulan." Isang palusot. Alam nilang pareho. Pero sapat na yon. Bumalik si Melinda sa loob ng mansyon, nanginginig sa ginaw at sa mga nangyayari. "Manatili ka muna sa kwarto mo," sabi ni Rafael, hindi makatingin ng diretsyo. "Mag-uusap tayo bukas, pero huwag ka munang lalapit sa mga bata." Tumangulang si Melinda at nagkulong sa kanyang kwarto. Ang utos na yon ay parang isang parusa. Ang marinig ang mga boses ng mga bata sa kabilang pader pero hindi sila malapitan. Si Rafael naman ay pumasok sa playroom. Agad siyang sinalubong ni Maya at Lara. Yumakap sa kanyang mga bilegs, umiiyak pa rin. Tumingin sila sa kanya, pagkatapos ay sa pinto, na para bang nagtatanong, nasaan na siya? Bakit mo siya pinaalis? Walang masabi si Rafael. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng dalawang umiiyak na bata. Sa unang pagkakataon, siya ang kailangang magpatahan sa kanila nang walang tulong ni Melinda.
Doon niya nakita sa mesa ang maliit na notebook na iniwan ni Melinda. Kinuha niya ito at binuklat. Sa bawat pahina ay may mga simpleng drawing ng mga galaw. At sa ilalim, ang sulat kamay ni Melinda na nagpapaliwanag. Taas kamay, ikot in masaya. Yuko, yakap sa sarili ay malungkot. Sinubukan niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at umikot. Masaya. Tumingin sa kanya ang kambal. Hindi sila ngumiti. Sinubukan niya ang isa pa. Yumuko siya. Malungkot. Nakita niya ang pagkilala sa kanilang mga mata. Tumango sila na para bang sinasabing, "Oo tatay, ganyan, malungkot kami." Doon na pagtanto ni Rafael, ang lengguwaheng itinuro ni Melinda ay hindi lang laro. Ito ay isang tulay at ngayon nawala ang tulay na yon at siya ay naiwan sa kabilang pampang, hindi alam kung paano tatawid. Naramdaman niya ang parehong pagkawalang kaya na naramdaman niya noong unang araw pagkatapos ng aksidente. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa kusina. Naabutan niya si Aling Nelia na nagtitimpla ng kape. "Aling Nelia," simula niya, "may kailangan po akong malaman." Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Tumingin lang sa kanya si Aling Nelia na may pag-unawa. "Ang asawa mo, si Isabela, simula ng matanda. Pareho kayo. Masyado kayo nang naniniwala sa nakikita ng mata, sa nababasa sa papel. Pero si Bella, natuto siya makinig sa puso niya." Ikinuwento ni Aling Nelia kung paano muntik nang hindi maging sila ni Rafael dahil sa mga sabi-sabi na si Rafael ay isang walang pusong businessman. Pero pinili ni Isabela na kilalanin si Rafael na tingnan ang kabutihan sa likod ng kanyang malamig na panlabas. "May mga taong instrumento ng Diyos, Rafael," sabi ni Aling Nelia. Inilapag ang isang tasang kape sa harap niya. "Huwag mong husgahan base sa papel lang. Ang tunay na ebidensya ay hindi nakasulat. Ito ay nararamdaman at nakikita sa mata ng mga anak mo." Ang mga salita ni Aling Nelia ay tumagos sa puso ni Rafael. Pumasok siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang pinakamagaling na abogado at private investigator. "I have a job for you," sabi niya. "I want you to investigate an old case in San Mateo, a certain Melinda Rosales. I'm sending you the documents I have, pero ayokong tingnan niyo lang ang nakasulat. I want you to find the truth. Dig deeper. Find the people involved. Walang iiwanang bato na hindi nakataob." Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kanyang silya. Tinitingnan ang mga dokumento ni Esmeralda. Ngayon, tinitingnan niya ito hindi bilang isang hatol, kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Ilang oras ang lumipas, tumawag ang kanyang investigator. "Sir Rafael, may nakita po kaming isang maliit na detalye, pero baka importante." "What is it?" Ang pangalan po ng doktor na unang sumuri sa batang sinasabing sinaktan ni Melinda. Ang apelyido niya ay De Villa, Dr. Antonio De Villa, isang malayong pinsan ni Doña Esmeralda. Natahimik si Rafael sa kabilang linya. Isang De Villa, ang palaisipan ay nagsisimula nang magkaroon ng hugis, at ang hugis na yon ay mukhang mas masama at mas personal kaysa sa inaakala niya. Ang pangalang De Villa sa report ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isip ni Rafael. Biglang nagbago ang lahat. Hindi na ito isang random na kaso mula sa nakaraan. Naging personal ito. Dala ang bagong impormasyon. Naglakad siya patungo sa kwarto ni Melinda at kumatok. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Melinda na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay magasa kaiiyak. Mukha siyang isang ibon na may bali ang pakpak. "May kailangan akong itanong sa'yo," sabi ni Rafael. Ang boses ay seryoso, pero hindi na malamig. "At kailangan ko ng tapat na sagot." Pumasok siya at ipinakita ang kopya ng report. Itinuro niya ang pangalan ng doktor. "Kilala mo ba siya?" Tiningnan ni Melinda ang pangalan. "Dr. Antonio De Villa." Tumango siya.
Siya po ang doktor ng pamilya. Siya po ang nagsabi na sinaktan ko ang bata. Anong nangyari sa araw na yon, Melinda? Ang totoong nangyari. Bawat detalye. Sa unang pagkakataon, may nakinig sa kanya. May taong gustong malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim si Melinda at nagsimulang magkwento. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay hindi na magulo, malinaw, detalyado, puno ng sakit. Ikinuwento niya ang tungkol kay Marco, ang batang lalaking autistic na kanyang inaalagaan. Isang masayahing bata, pero may mga araw na nagkakaroon ng matinding seizure. Isang araw, nagkaroon ito ng masamang lagnat. Dinala siya sa klinika ni Dr. De Villa. Nagbigay ito ng bagong gamot. Pinainom ko po ang gamot, sir, sabi ni Melinda. Nanginginig ang boses sa alaala. Pero pagkatapos ng ilang oras, mas lalong lumala si Marco. Nagsimula siyang mag-seizure ng sunod-sunod. Nataranta po ako. Dinala nila ang bata sa ospital. Doon nalaman na ang ibinigay na gamot ay may sangkap. Na allergic pala si Marco, na siyang nag-trigger ng matinding reaksyon. Medical malpractice, mali ng doktor. Pero si Dr. De Villa kilala po sa bayan. Pagpapatuloy ni Melinda. Ang mga magulang ni Marco galit na galit. Kailangan nila ng masisisi. At sino po ba ang pinakamadaling sisihin? Ang bago at walang kalaban-laban na yaya. Ikinulong siya. Tinakot. Pinilit na aminin ang isang bagay na hindi niya ginawa. Para pagtakpan ang pagkakamali ng doktor, gumawa sila ng kwento na marahas na inalog ni Melinda ang bata, na siyang sanhi ng seizure, isang perpektong cover-up. Nawala po sa akin ang lahat, sir, sabi ni Melinda. Ang luha ay muling dumaloy. Ang trabaho ko, ang pangalan ko, ang tiwala ko sa sarili. Kaya po ako napadpad dito sa Maynila para magsimula ulit, para magtago. Nakinig lang si Rafael. Bawat salita ni Melinda ay tumatagos sa kanyang puso. Ngayon, naniniwala na siya. 100%. Hindi ka na magtatago, Melinda. Mariing sabi ni Rafael. Simula ngayon, lalaban tayo. Ginugol ni Rafael ang sumunod na mga araw sa telepono. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng kanyang yaman. Nagpadala siya ng isang team ng mga investigador at abogado sa San Mateo. Ang utos niya, talk to everyone, the parents, the nurses at the hospital, the other clinic staff. Hanapin ninyo ang katotohanan. Habang nagaganap ang investigasyon, ang mansyon ay nasa isang kakaibang estado. Si Melinda ay pinayagan ng lumabas ng kanyang kwarto. Nakikita siya ng kambal, pero ang utos ni Rafael ay nananatili. Huwag ka munang lalapit. Kaya't nagkaroon sila ng isang tahimik na kasunduan. Si Melinda ay uupo sa isang dulo ng playroom. Ang kambal naman ay maglalaro sa kabilang dulo. Walang salita, walang hawakan, pero ang kanilang mga mata ay laging nagtatagpo. Isang tingin ng pananabik. Isang tingin na nagsasabing, "Miss na kita." Isang gabi, tumawag ang hepe ng kanyang legal team. Sir Rafael, meron na tayong breakthrough. Anong nalaman niyo? Ang pamilya ni Marco, ang batang sangkot sa kaso. Bigla silang nakaahon sa hirap pagkatapos ng insidente. Nakapagpatayo ng bagong bahay. Nakabili ng bagong sasakyan. Hush money. Bulong ni Rafael. Pera para manahimik. At hindi lang yan, sir. Dagdag ng abogado. May isa sa mga nurse sa ospital na willing nang magsalita. Natatakot daw siya dati, pero ngayon, kinokonsensya na siya. Handa siyang tumestigo na narinig niya si Dr. De Villa na inuutusan ng isa pang staff na itago ang totoong medical records ni Marco. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Sa opisina naman ni Esmeralda, nakatanggap siya ng isang tawag. Ang tumatawag ay ang kanyang pinsan, si Dr. Antonio De Villa. Esme, may problema, sabi ng doktor. Ang boses ay nanginginig. May mga taong nagtatanong dito sa San Mateo
Tungkol sa kaso ni Melinda Rosales, mga abogado galing Maynila. Alam na ba ni Rafael? Nanlamig si Esmeralda. Paano niya nalaman? Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-usap. Baka madamay tayong lahat dito. Ibinalya ni Esmeralda ang telepono. Ang kanyang plano ay sumabog sa sarili niyang mukha. Sa kanyang kagustuhang sirain si Melinda, binuksan niya ang isang baul ng mga lihim na dapat ay matagal nang nakabaon. Kinabukasan, ang mga abogado ni Rafael ay nagsampa ng formal na reklamo laban kay Dr. Antonio de Villa para sa medical malpractice at perjury. Sinimulan din nila ang proseso para sa legal na pag-exhume ng mga lumang medical records. Ang balita ay mabilis na kumalat. Isang hapon, habang naglalaro ang kambal, biglang lumapit si Maya kay Melinda. May hawak na 2 manika. Hindi niya ito inabot. Umupo lang siya sa sahig, ilang pulgada mula sa paa ni Melinda. At nagsimulang paglaruin ang mga manika. Ang isang manika ay malungkot. Ang isa naman ay ginagaya ang galaw ng yakap. Naiyak si Melinda. Naintindihan niya. Ito ang paraan ni Maya para sabihing, kailangan kita. Kailangan ko ng yakap mo. Pero hindi pa pwede. Tumingin si Melinda kay Rafael na nanonood mula sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Umiling si Rafael. Hindi pa, Melinda. Malapit na. Konting tiis na lang. Tatapusin muna natin ang laban na ito. Ang demanda laban kay Dr. De Villa ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa San Mateo at sa pamilya De Villa. Si Esmeralda ay hindi na mapakali. Bawat ring ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Relax, Esmeralda. Hindi nila kayang patunayan yan, sabi ng kanyang abogado sa isang pulong. Matagal ng kaso yan. Ang testimonya ng isang nurse ay hindi sapat. Pero paano kung mahanap nila ang mga totoong record? Nag-aalalang tanong ni Esmeralda. Imposible. Naitapon na yon. At kahit pamahanap nila, kaya nating bayaran ang sinuman para manahimik. Ngunit hindi nila isinaalang-alang ang isang bagay. Ang kapangyarihan at determinasyon ng isang Rafael de Villa na ipinaglalaban ng kanyang pamilya. Isang linggo bago ang unang pagdinig sa korte para sa kaso ni Dr. De Villa, isang matandang babae ang kumatok sa opisina ng mga abogado ni Rafael sa San Mateo. Siya si Aling Martha, ang dating janitress sa klinika ni Dr. De Villa. Narinig ko po ang tungkol sa kaso. Sabi niya, nanginginig ang mga kamay. Kinokonsensya na po ako. Inamin niya na inutusan siya ni Dr. De Villa na sunugin ang isang folder ng mga medical record nung gabi pagkatapos ng insidente ni Marco. Pero hindi ko po sinunog lahat. Dagdag niya, may isang papel po na nalaglag. Itinago ko po. Hindi ko po alam kung bakit. Inilabas niya mula sa kanyang lumang pitaka ang isang lukot-lukot at naninilaw na papel. Ito ang orihinal na prescription slip para kay Marco. Nakasulat dito ang gamot, ang dosage at ang pirma ni Dr. De Villa. Sa ibaba, may maliit na sulat kamay mula sa isang nurse. Warning: patient has known allergy to penicillin. Ang gamot na inireseta ay isang uri ng penicillin. Ito na ang smoking gun, ang katibayan ng kapabayaan. Nang malaman ito ni Dr. De Villa, nagpanik siya. Tinawagan niya si Esmeralda. Tapos na tayo, Esme. Mahahanap nila ang lahat. Makukulong ako. At madadamay ka. Sa kabilang linya, si Esmeralda ay napaupo. Ang kanyang mundo ay bumabagsak. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan. Samamantala, sa mansyon, may sariling laban na nagaganap. Ang huling pagdinig para sa guardianship case. Pumasok si Rafael sa courtroom na may bagong kumpiyansa. Sa tabi niya ay si Melinda, hindi na bilang yaya, kundi bilang isang mahalagang saksi. Sa kabilang panig, si Esmeralda ay mukhang pagod at iritable. Ang kanyang karaniwang tindig ng kapangyarihan ay nawala. Nagsimula ang pagdinig.
Ipinipresenta ng abogado ni Esmeralda ang mga dating argumento na si Rafael ay isang absenteng ama na ang mga bata ay hindi bumubuti. Nang tumayo ang abogado ni Rafael, isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyon. Ipinipresenta niya ang mga ulat mula sa social worker, mga video ng mga bata na tumatawa at naglalaro. At pagkatapos, tinawag niya ang kanyang huling saksi. The prosecution calls Miss Melinda Rosales. Naglakad si Melinda patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay may bigat. Miss Rosales, tanong ng abogado ni Rafael, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang iyong naging papel sa buhay ng mga anak ni Mr. Terdevilla? Ikinuwento ni Melinda ang lahat, ang kanyang mga pamamaraan. Ang lengguwahe ng katawan, ang unang ngiti ni Lara, ang unang tawa ni Maya, ang unang salita. Ngunit Miss Rosales, biglang sabat ng abogado ni Esmeralda, hindi ba totoo na ikaw ay may criminal record? Na ikaw ay inimbestigahan sa pananakit ng isang bata sa San Mateo? Ang buong courtroom ay natahimik. Ito ang alas na inilabas ni Esmeralda. Ngumiti ang abogado ni Rafael. Your Honor, we are glad that the opposing counsel brought that up. Ipinakita niya sa huwes ang isang bagong set ng mga dokumento, ang testimonya ni Aling Martha, ang kopya ng prescription slip, ang formal na pag-amin ng pagkakasala na pinirmahan ni Dr. Antonio de Villa kahapon kapalit ng mas mababang sentensya. Your Honor, ang kaso sa San Mateo ay isang malaking kasinungalingan, isang cover-up para sa medical malpractice, at ang utak sa likod ng paninirang puri na ito ay walang iba kundi ang pinsan ng doktor, si Doña Esmeralda de Villa. Ang lahat ng mata ay napunta kay Esmeralda. Ang kanyang muka ay namutla na parang papel. Hindi siya makapagsalita. Wala siyang maidepensa. Ang kanyang sariling bitag ang humuli sa kanya. Natalo siya. Hindi lang sa kaso ng guardianship. Natalo siya sa lahat. Bago matapos ang pagdinig, may isang huling sorpresa ang abogado ni Rafael. Ipinakita niya ang isang maikling video sa korte. Ang video ay kuha sa playroom. Sina Maya at Lara ay nakatayo sa harap ng kamera. Tumingin sila ng diretsyo. Sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina pero malinaw. Dugtong ni Lara. Sabi ulit ni Maya. At si Ate Gimel. Pagtatapos ni Lara, mahal namin si tatay at si Ate Mel, ang kanilang unang buong pangungusap. Ang huwes, isang babaeng may edad na, ay hindi napigilang mapangiti. May mga luha sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang martilyo. Petition for guardianship is hereby dismissed. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Ang paglabas nila sa courtroom ay parang paglabas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa sikat ng araw. Ang bigat na matagal nang pasan ni Rafael sa kanyang mga balikat ay biglang nawala. Sa labas, naghihintay ang press. Pero hindi sila pinansin ni Rafael. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tatlong babaeng kasama niya. Si Aling Nelia, si Melinda, at ang kanyang abogado. Salamat, sabi ni Rafael. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Salamat sa inyong lahat. Sa kabilang dako, si Esmeralda ay mabilis na pinalabas sa isang exit sa likod. Tinatakpan ang kanyang mukha mula sa kahihiyan. Ang balita ng kanyang pagkatalo at pagkakasangkot sa paninirang puri ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Para sa isang babaeng nabubuhay, para sa kanyang reputasyon, iyon ay isang parusang mas matindi pa kaysa sa kulungan. Ang hiya, iyon ang tunay na bilangguan niya. Pag-uwi nila sa mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Pero hindi ito ang dating malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikan ng paghihintay. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba sina Maya at Lara. Nakasuot sila
ng magkaparehong puting bestida. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Melinda. Nakatayo si Melinda malapit sa pinto. Hindi alam ang gagawin. Tapos na ang kaso. Tapos na ang laban. Ano na ang papel niya ngayon? Isa na lang ba siyang yaya? O higit pa? Ang tanong na yon ay sinagot ng dalawang maliliit na boses. Ate Mel, tawag ni Maya. Tumakbo sila. Dalawang maliliit na katawan ang sumalubong kay Melinda. Niyakap nila siya ng mahigpit. Ang kanilang mga mukha ay isinubsob sa kanyang baywang. Sa wakas. Pagkatapos ng mahabang panahon, nayakap na ulit sila ni Melinda. Niyakap niya sila pabalik luhod sa sahig para maging kapantay nila. Ang tatlo sa kanila ay nagiyakan sa gitna ng sala. Mga luha ng saya, ng kusonet, ng pag-ibig. Si Rafael at Aling Nelia ay tahimik na nanonood mula sa isang tabi. Hinahayaan silang magkaroon ng kanilang sandali. Sabi ko sa'yo, Hiyo, bulong ni Aling Nelia. May mga himalang hindi nabibili ng pera. Mula sa araw na yon, nagsimula ang tunay na paghilom. Hindi na kailangan ni Melinda na dumistansya. Siya ay naging bahagi na ng bawat araw, ng bawat sandali. Siya ang nagtuturo sa kambal na bumasa, gamit ang mga aklat ng kwento. Siya ang kasama nilang kumanta, kahit pasintonado. Siya ang nagpatulog sa kanila, gabi-gabi, hindi na lang sa oyayi, kundi sa mga kwento. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, tinanong ni Lara si Melinda, Ate Mel, aalis ka pa ba? Ang tanong ay simple, pero mabigat. Hinawakan ni Melinda ang kamay ng dalawang bata. Hindi na, dito na lang ako. Sagot niya. At sa pagkakataong yon, alam niyang totoo ang sinasabi niya. Ang mansyon na dati ay isang lugar lang ng trabaho ay naging tahanan na niya. Si Rafael naman, natagpuan ang sarili na laging napapangiti. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, nakikipag-usap siya kay Melinda. Hindi tungkol sa mga bata, kundi tungkol sa buhay. Tungkol sa mga pangarap. Tungkol sa nakaraan. Nalaman niya ang tungkol sa simpleng buhay ni Melinda sa probinsya, ang pagmamahal niya sa pagtatanim, ang pangarap niyang magkaroon ng maliit na hardin. Nalaman din ni Melinda ang tungkol sa pagmamahal ni Rafael kay Isabela, ang kanyang mga takot, at ang kanyang pangarap na maging isang mabuting ama. Sa kanilang mga pag-uusap, isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo. Hindi na ito koneksyon ng amo at empleyado. Hindi na rin ito koneksyon ng dalawang taong pinag-isa ng isang problema. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik, mas totoo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, tinitingnan ng mga bituin, nagsalita si Rafael. Noong una, akala ko ang kailangan ko ay isang himala para ayusin ang mga anak ko, sabi niya. Pero mali pala ako. Tumingin siya kay Melinda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang kailangan ko pala ay isang taong magtuturo sa akin kung paano ko sila muling makikita, kung paano ko sila muling maririnig. Ikaw ang nagturo sa akin noon, Melinda. Ngumiti si Melinda. Hindi po ako, sir. Ang pagmamahal ninyo sa kanila ang nagturo sa inyo. Naging tagasalin lang po ako. Tumahimik sila. Pinapakiramdaman ang gabing payapa. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Rafael. Rafael na lang. Tumango si Melinda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-asa ay bumalik na sa mansyon ng mga De Villa. At kasama nito, isang bagong pag-ibig ang dahan-dahang namumukadkad na parang isang bulaklak pagkatapos ng isang mahabang tag-ulan. Lumipas ang isang taon. Ang mansyon ng mga De Villa ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang tahanan na puno ng buhay. Ang mga pader na dati ay sumasalamin sa katahimikan ay ngayon. Puno na ng mga drawing ni Maya at Lara, mga litrato ng kanilang mga ngiti, at ng himig ng kanilang mga boses na natututo ng kumanta.
Ang kambal ay nag-aaral na sa isang regular na eskwelahan sa tulong ng isang espesyal na guro. Hindi na sila gumagamit ng lengguwahe ng katawan sa lahat ng oras, pero nanatili itong parte ng kanilang pagkatao. Ang kanilang sikretong wika, ang kanilang sining. Isang hapon, habang naghahanda para sa ikapitong kaarawan ng kambal, abala ang lahat sa mansyon. Si Aling Nelia ay nagluluto ng spaghetti at manok. Ang mga katulong ay nagkakabit ng mga lobo. Sa gitna ng lahat, sa lumang dance studio, may isang espesyal na pag-ensayo na nagaganap. "Okay girls, from the top," sabi ni Melinda, nakangiti. Tumugtog ang music box, ang himig ng Swan Lake. Sina Maya at Lara, nakasuot ng puting tutu, ay nagsimulang sumayaw. Ang kanilang mga galaw ay hindi perpekto. Hindi sila kasing galing ng mga profesional na balerina. Pero ang bawat galaw nila ay puno ng kwento, puno ng emosyon. Ang kanilang sayaw ay isang pasasalamat. Pumasok si Rafael sa studio. May dalang isang maliit na bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Melinda. Napatigil siya sa may pinto. Pinapanood ang tatlo. Ang kanyang dalawang anak na minsan niyang inakalang sira at depektibo ay sumasayaw ngayon ng may kagalakan. At sa gitna, ang babaeng nagturo sa kanila kung paano muling lumipad. Nang matapos ang sayaw, pumalakpak si Rafael. "Tatay!" Sabay na sigaw ng kambal at tumakbo para yakapin siya. "Ang gagaling ninyo," sabi niya, hinahalika ng tuktok ng kanilang mga ulo. "I'm so proud of you." Lumapit siya kay Melinda at inabot ang mga bulaklak. "Para sa'yo," namula si Melinda. "Salamat, Rafael." Habang nagaganap ang kasiyahan sa kaarawan sa hardin, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na bestida, mas payat, at may lungkot sa mga mata. Si Esmeralda. Napatigil ang lahat. Naglakad siya palapit kay Rafael. "Maaari ba kitang makausap? Saglit lang." Pumunta sila sa isang tahimik na sulok ng hardin. "Nandito ako para humingi ng tawad," sabi ni Esmeralda. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. "Kay Melinda, sa mga bata. At sa'yo, Rafael." Tiningnan lang siya ni Rafael. Nabulag ako ng inggit. Pagpapatuloy niya, inggit sa kapatid ko kay Isabela. Dahil nakuha niya ang lahat, ang pagmamahal, ang pamilya. At nang mawala siya, inakala kong responsibilidad kong protektahan ang naiwan niya sa paraang alam ko. Sa paraan ng pera at kapangyarihan, mali ako. "Oo, mali ka," simpleng sagot ni Rafael. "Alam ko, at habang buhay kong pagsisisihan ang mga ginawa ko," sabi ni Esmeralda. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Hindi ako humihingi na patawarin mo ako ngayon. Gusto ko lang sabihin na, I'm sorry." Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. "Esmeralda," tawag ni Rafael. Lumingon siya. "Sabi nila, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo," sabi ni Rafael. "Ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka." Hindi na niya dinugtungan pa, pero naintindihan ni Esmeralda. Tumango siya at sa unang pagkakataon, isang tunay pero malungkot na ngiti ang nakita sa kanyang mga labi. Umalis siyang may dalang kaunting kapayapaan. Gabi na. Ang mga bisita ay umalis na. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog. Yakap-yakap ang kanilang mga bagong laruan. Nakatayo sa veranda sina Rafael at Melinda. Tinitingnan ang hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. "Masaya sila," bulong ni Melinda. "Masaya tayo," pagtatama ni Rafael. Humarap siya kay Melinda at hinawakan ang mga kamay nito. Ang mga kamay na nag-ayos sa mga nagulong piraso ng kanyang buhay. "Melinda," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. "May kulang pa sa pamilyang ito." Napakunot ang noo ni Melinda. "Ano?" "Isang ina para sa mga anak ko at isang asawa para sa akin." Natigilan si Melinda. Ang kanyang puso
ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Noong una, tinawag kitang isang himala, sabi ni Rafael. Pero higit ka pa doon, ikaw ang sagot sa mga dasal na hindi ko alam kung paano sasabihin. Ikaw ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Melinda, mahal kita. Hinawakan ni Rafael ang kanyang muka at dahan-dahan siyang hinalikan. Isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang dalawang pusong minsan ay nasira at naligaw ay sa wakas natagpuan na ang kanilang tahanan. Sa piling ng isa't isa, ang kwento nila ay hindi tungkol sa isang mayamang lalaki na nagligtas sa isang mahirap na babae. Ito ay kwento ng dalawang tao na nagligtas sa isa't isa sa tulong ng lengguwahe ng katahimikan, ng sayaw, at ng isang pag-ibig na kayang pagalingin ang kahit anong sugat. Isang dekada ang lumipas. Ang mga dating batang babaeng tahimik, sina Maya at Lara, ay dalagang-dalaga na ngayon. Ang kanilang mga boses ay malinaw, ang kanilang mga tawa ay lumalakas. Hindi na sila umasa sa lengguwahe ng katawan para makipag-ugnayan, pero sa tuwing may kailangan silang sabihin, hindi kayang ipahayag ng salita, ang kanilang mga kamay ay kusang gumagalaw. Isang pagpikit ng mata sa kanilang nakaraan at sa babaeng nagturo sa kanila ng sining na iyon. Ang mansyon ni Rafael na dating malaki at malungkot ay naging tahanan na ng pagmamahalan at kagalakan. Puno ito ng mga larawan ng kanilang pamilya, si Rafael, si Melinda, at ang kanilang dalawang anak. Si Melinda, na ngayon ay si Mrs. De Villa, ay nagpatuloy sa pagtuturo ng dance therapy sa iba pang mga batang may kaparehong kalagayan. Ang kanyang maliit na hardin na dating pangarap ay naging isang malawak at makulay na hardin na ngayon, kung saan siya ay nagtatanim ng iba't ibang uri ng bulaklak. Bawat isa ay parang simbolo ng pag-asa. Si Rafael naman, mula sa pagiging isang negosyanteng abala, ay naging isang aktibong supporter ng mga programa para sa mga batang may autism. Ginagamit niya ang kanyang yaman at impluensya para bigyan ng boses ang mga walang boses. Inspirasyon na siya ni Melinda. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanilang mga puso.